depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Kung nakakalito ang mga bagay-bagay at gusto mo ng interpretation regarding sa nangyayari sa buhay mo about your ex, dumiretso ka sa aming page na Philippine Dating Coach. Mag one-on-one coaching tayo at doon mabibigyan kita ng advice direkta. Mas maganda yun, di ba? Kaysa ubusin mo oras mo kakanood dito sa YouTube, at least yung direktang sagot manggagaling na doon sa breakup coach expert na mismo. At syempre ako yun. Anyways, diretso tayo dito sa question. No, this is not a question. This is a reverse topic. Ang lagi ko kasing nakikita dito, paano ko ibabalik ang ex ko sa buhay ko. Di pa kayo nagsasawa sa tanong na yun? Ako, nauumay na ako. Puro ganun na lang yung topic na ginagawa ko. Pero syempre, sa ngalan ng pera, at sa ngalan ng pera ulit, gagawa ako ng content para sa inyo. Kaya huwag nyo sabihin mukha akong pera dahil hindi lang mukha ang pera sa akin. As in buong katawan, okay? No, I'm just kidding. I mean, yeah, merong money dun sa how to get your ex back. Pero syempre, I just realized something na ulit-ulit kayo sa mga question nyo. Total, kasi nga naman, nakaranas nga naman kayo ng breakup. And ni-reverse ko yung question nyo today. Pinalitan ko siya ng paano ka ibabalik ng ex mo sa buhay niya. Imbis na paano mo ibabalik yung ex mo sa buhay mo. Kasi, eto, baka malito kayo dito eh. Alam ko na gusto nyong ibalik yung mga exes nyo sa buhay nyo. Naiintindihan ko yan. Since the day na nag-start on channel na to, alam ko na yung pinaka-concern nyo. Alam ko ang pinaka-gusto nyo. Mga clients na nakakausap ko, alam ko na mahal ninyo ang ex nyo. Pero tinanong nyo ba yung sarili nyo? Kung mas mahal nyo yung sarili nyo kaysa sa ex nyo. Kasi kung sasabihin nyo sa akin na mas mahal nyo ang sarili nyo kaysa sa ex nyo, niloloko nyo yung mga sarili nyo. Dahil kung talagang mahal ninyo ang sarili nyo, ang magiging katanungan sa isip nyo ay hindi paano ibabalik ang ex ko. Bagkus ang magiging tanong sa isip nyo is paano ba ako ibabalik ng ex ko sa buhay niya? At syempre, gaya nga ng sabi ko, nagiging delusional kasi kayo dahil dito sa breakup na to, dito sa pain na naranasan ninyo, it hurts you, of course. At dahil sa pain na iniwan ka, nagsimula yung pagiging romantic mo, nag-create ka ng fantasy mo, hanggang nag-end up ka sa pagiging delusional na akala mo hindi ka mabubuhay sa mundo kung wala yung ex mo. And because of that belief, you love your ex more than anyone else. Why? Kasi sa isip mo, ang makakapagbigay lang ng happiness na hinahanap mo ay walang iba kundi ang ex mo. At natural, ang pinaka-iibigin mo ay ang nagbibigay ng happiness sa'yo. At para sa'yo, ang magbibigay ng happiness sa'yo, yun yung ex mo. Bakit mo nararanasan yan na feeling mo yung ex mo yung magbibigay ng happiness sa'yo? Simple lang. Kasi sad, broke, malungkot ka ngayon. And you think ang pinaka-importante is yung validation, approval, at pagbabalik niyang hindi nating maunawa ang ex mo. Akala mo ganun na eh. Akala mo, nung nawala yung ex mo, naging unhappy ka na. Well, honestly, akala mo lang yun. Kung iniisip mo na, ang hard mo naman, coach, sobra ka naman sa amin. Anong tingin mo sa amin? Mga robot kami? Ano, gusto mo, hindi na kami mag-move on? Siyempre, coach, nasasaktan kami. Alam namin na ganito na gusto mo lang naman kami mag-move on. Pero coach, hindi mo matatanggal sa isip namin na nasasaktan kami. Yan yung gusto niyo sabihin, di ba? Gusto niyo sabihin na nasasaktan kayo? Nasasaktan kayo, alam nyo, naiintindihan ko yan eh. Pero ang tanong, naiintindihan nyo ba ako? Naiintindihan nyo ba na nasasaktan kayo hindi dahil masakit ang nangyayari sa inyo? Nasasaktan kayo kasi hindi nyo mahal yung mga sarili nyo. Lack of self-love kayo eh. O ano, pag yung topic ko, paano ibalik si ex, sige lang sa click, sige lang sa nood, lahat ng technique na tinuro ko, gagamitin nyo. My God! Natanong nyo ba sa sarili nyo kung ano kaya diskarte ng ex ko? Paano kaya niya ako ibabalik sa buhay niya? Natanong nyo ba yon?
I mean, yeah, honestly, magtapatan tayo. Natanong nyo ba kung gusto kayong ibalik ng ex nyo? Anong diskarte niya? Hindi, di ba? Ang pinakatanong nyo sa isip nyo, paano ko siya ibabalik? Doon pa lang man, talo ka na eh. Doon pa lang, girl, talo ka na. Ayusin mo yung mindset mo. Kaya ka lang naman nagkakaganyan because of your belief eh. Alam mo, kung hindi ka naniniwala na masakit yung nangyayari sa'yo, hindi ka naman masasaktan. Naiintindihan ko na it takes time, process, progress para makamove forward ka, para makamove on ka sa kanya. Pero sana maintindihan mo. Kaya mo lang naman nararanasan yan because of your set of beliefs. Pag sinabi kong set of beliefs, yan yung pinaniniwalaan mo eh. Kaya, for today's video, gusto kong ipaliwanag sa'yo, ayusin mo yung paniniwala mo. Imbis na isipin mo na ang ex mo, ang kasiyahan mo, magbalik tayo sa nakaraan. Magkaroon ka ng sense of reality, nagiging delusional ka na eh. Eto, sermonan tayo Sermon 101 to. Magtapatan na tayo. Huwag yung sabihin hard ako. Kung sasabihin nyo na, Coach, intindihin mo naman kami, nasasaktan kami. Oh God! I'm so tired of that. Lagi na lang kayo nasasaktan. Puro na lang kayo pa self-victim. Magbagong buhay naman kayo. Ano ba naman plano nyo sa buhay? Puro na lang kayo ganyan. Alam nyo, mahalin nyo yung sarili nyo. Alam ko, magaganda yung mga natututunan nyo sa channel ko, sinusuportahan nyo yung channel ko, at nare-revive yung isip nyo na paano ibalik si ex, yung iba nagiging effective. Pero ayusin nyo buhay nyo. Ayusin nyo yung tanong nyo. Instead of asking how to get your ex back, just ask, paano ba ako ibabalik ng ex ko? Ano bang effort ang gagawin niya para maibalik ako? Masasatisfy kaya ako ng ex ko? Mako-convince kaya ako ng ex ko na balikan ko siya? Kung yun yung tanong mo, probably maaayos mo ang lahat-lahat. Di ba? Kasi kung yun yung tanong mo in the very first place, in the very beginning, kung ganyan ka mag-ask, I think mas magiging okay ka kahit wala yung ex mo. I mean, sense of pride, man. Girl, sense of pride. Hindi ako nagtuturo ng toxic pride, Hindi ako nagtuturo ng toxic pride. Ang tinuturo ko dito is yung pride or yung self-respect siguro sa sarili mo. Yun na kasi yung nawawala eh. So, sermonan na tayo dito. Batakan na tayo dito. But, kaibigan nyo ako at the end of the day. Naiintindihan ko mga karanasan ninyo at alam ko ang nararanasan ninyo. Pero guys, ayusin nyo yung mga tanong nyo sa buhay nyo. Ayusin nyo yung buhay nyo. Ayusin nyo yung mga opinion nyo. Ayusin nyo yung mga paniniwala nyo. Hindi magiging successful ang buhay nyo kung hindi kayo successful mag-isip. At kung iniisip nyo na ang ex nyo, kasiyahan nyo, never kayong magiging masaya. Ulitin ko kung iniisip nyo na ang ex nyo, siya ang kasiyahan nyo, I will promise you, never kang magiging masaya. Pero kung iisipin mo na ang kasiyahan mo ay walang iba kundi ang sarili mo, ang pamilya mo, at ang mga mahalagang tao sa buhay mo, na alam mong nandyan din para sa'yo. Believe it or not, masusulit mo ang buhay sa ibabaw ng lupa dahil ikaw ang magiging pinakamasayang tao sa buong mundo. That's exaggerated. Anyways, thanks for watching.